At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ayan ay usapang Imo-sama nga muna tayo bilang isa sa apat na mga Diyos dyan sa mundo ng One Piece natin, which is siya nga yung tinagurian na Forest God. So alam ko ito medyo nakakasawa na pero tignan pa rin natin yan dahil yung bagong discover dito kay Imo-sama ay parang pinapakita na siya talaga pasok na pasok sa pagiging Forest God at napatunayan nga lang daw yung Imo dyan sa last chapter kay 1188 pati na nung dumating siya dyan sa may Elbaf. So ayan, yung titignan nga natin ngayon kung ano yung mga pinagbasihan rito. So kaya ayun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga tayo magsisimula sa last chapter na kung saan itong panel na ito makikita natin dyan na yung parang tinutok ni Imo. Itong kanyang espada dito sa mga puno ay parang biglang nag-give way itong mga puno na nga na to. So dito sinasabi ng iba na makikita na kayang manipulahin ni Imo itong buong kagubatan at sinusunod nga siya ng mga puno dyan. At ito nga, maliban pa dyan ay sinasabi na nade-drain ni Imo-sama yung life force ng mga puno at nagagamit niya yan. So ito hindi ko alam kung paano ba naging malinaw yan na itong si Imo ginagamit niya yung life force ng mga puno. So dito sa part na to medyo nag-aalangan ako dyan actually kasi parang nakikita ko rito yung sa normal ba ng mga anime na kapag sobrang evil yung aura mo, kapag tumungtong ka sa kagubatan dahil nga sa sobrang evil ng aura mo, di ka kinakaya ng nature at ayun nga yung mga puno na mamatay sa paligid mo. Pero not necessarily naman na hinihigop mo yung buhay nila tapos yun nga nagagamit mo yung kanilang lakas. Pero kasi dito ang pinagbasihan ay ganun din yung puno makikita nga rito na ayun talaga namumukadkad ang daming mga dahon-dahon at ang kapal nga ng puno na to. Tapos nung nilabas na ni Imo itong kanyang espada, biglang natuyo yung puno at ayan nga parang halos mamamatay na. So ito yung pinagbasihan na sinasabi, drain ni Imo yung life force ng mga puno dyan at ginamit niya bilang lakas niya. Pero ayan ay kung dinedrain man ni Imo-sama yung life force ng mga puno dyan at ginagamit niya bilang lakas o hindi, ang malaking factor dito ay yung nangyari nga na kung saan itong mga puno seemingly sinusunod itong si Imo kasi nga yan pagkatutok ni Imo nung espada niya, kala mo bilang nag-giveaway itong mga puno na nga na yan. So kaya nga, itong feature pa lang na to ay nagpapakita na unang-una yon kayang kontrolin ni Imo itong buong kagubatan at pangalawa, itong kagubatan nagre-respond naman sa kung ano yung nais ni Imo-sama na ipagawa nga sa kanila. So dyan pa lang masasabi natin kung ganyan yung reaction ng mga puno ng kagubatan kay Imo ay possible na siya nga yung Forest God kasi nagagawa niyang utusan itong mga to. So yan yung unang pinagbasihan at yung pangalawa naman ay dito na sa may hieroglyphics o sa may mural na pinakita kay Franky, particularly dito banda sa may second world. So basahin natin saglit yan. Sabi nga rito, there was breath upon the emptiness. The god of the forest sent forth demons. The sun merely spread the embers of war. So hanggang dyan lang yung babasahin natin kasi itong part na to ay breakdown yan. At ito nga yan. The forest god sent forth devils. So ito makikita nyo, nakakanji yung pagkakasulat dyan. Tapos yan ay in-equivalent niya sa English. Kasi yun, kung gustong maintindihan talaga ng maayos o ng lubos itong mga text nga rito, syempre yung gagamitin nga raw dyan ay yung kanji, yung sulat ng mga Hapon. Kasi sila yung gumawa niyan, is mas naiintindihan nila yung lengguwahe, yung tamang salita na ginamit nga dyan. At ito ngayon, yung pangalawa nga, dinakalagay dito devils. Ayan. So basahin natin. Sentence object, unclear whether it's singular or plural as Japanese doesn't distinguish but likely referring to either the creation of devil fruits or the original devil or devils. Uses a more archaic word that refers to any kind of devil or devilish creature, though sharing the same etymology with that of devil fruits. Some mistranslated it as magic due to sharing a similar etymology as magic was seen as devilish witchcraft, but devils is correct here. At so yun, so malinaw dito, hindi devil fruit, hindi magic yung pinapatukuyan na devil dito, kundi talagang literal, talagang demon devil yung sinasabi dyan. At so now, mamaya papakita natin yan, pero ituloy muna natin itong isa pa na breakdown nga dito. Itong salita naman na to, sent forth. At ito sabi nga rito, this is a very tricky word to translate as this kanji can be used for two different verbs. On one hand, it would generally be the verb to unleash or to bestow. But in the form it is written here though, this kanji would be the causative past indicative form of the verb to use.
Though this can encompass the meanings of using someone as in controlling them, particularly with the creatures. Yan, so parang familiar naman sa inyo, no? Yung ganyang eksena. At ito tuloy nga natin, which might be why these went with tamed as a translation. I would argue though that sent forth is probably more accurate, as it makes more sense that this forest god is using the devils in the sense of unleashing them upon the world. This also helps cover the possibility of the other meaning of the word to unleash in the safest way possible. So yun, basically dito sa pagkaka-breakdown sa send forth, ang sinasabi dyan, yung forest god, hindi siya nagpapaamo ng mga devil, kundi talagang nag-unleash siya, nagpapakawala siya ng mga devil sa buong mundo. At ito nga, sabi nga rito, diba, different verb yung tinutukoy dyan. Pwede yung nagko-control ka, o di naman kaya ay nag-unleash ka, ganyan. At so now, itong eksena na nga ito ay parang familiar kayo dyan. Kasi diba, itong si Imo Sama, nung gumamit siya ng Domi Reverse, ito ginawa niyang demonyo. Yung mga higante nga natin dyan, at ito nga, pati si Dory sa si Brogy, ginawa niyang demonyo. At ito, sa pagkakataon na to, masasabi natin na talagang nag-unleash si Imo Sama ng mga demonyo dyan sa may Elbaf. At hindi lang yun, basta unleash yung pagkakagawa na nga dyan. Kinokontrol niya pa itong mga demon na to. At so na, kung sinabi nga doon sa may Harlotech, sa may second world, na yung forest god send forth devils, ay para masabi nga natin dito talagang pasok na pasok si Imo Sama sa description na yan. Kasi nga ito kaya niya magpakawala ng mga devil, at in fact siya nga gumagawa, diba, ng mga devil. At ayun, kapag nakagawa na siya ng devil, katulad nga ng ginawa niya sa dalawa, kay Dory sa kay Brogy, ay kinokontrol niya na yan para nga magwala dyan sa buong mundo. At ayan nga, ay nagpapatunay na talagang parang ang lakas ng laban ni Imo Sama sa pagiging candidate niya na siya yung forest god. At ito nga, maliban pa nga dyan, balikan natin itong unang-una na pagdating ni Imo dyan sa may Elbaf. Kasi nung dumating si Imo dito sa may Elbaf, nakita nga natin na yun, yung mga puno, lahat sila nag-awitan, mga kumanta sila, parang kala mo nagse-celebrate sila. At hindi lang yung mga puno, pati yung mga bahay nga rito ng mga higante, biglang nabuhay at ayun, nagkakanta-kanta nga sila. So ito nga, yung mga higante nagulat kasi nga pati yung mga puno, pati yung mga bahay nila nagsigalawan So ito, possible na nangyari yan kasi diba yung mga bahay nila dyan gawa dito sa mga puno dyan sa may kagubatan. So yun, so lahat ng mga may buhay na mga may kahoy dyan, so particularly lahat ng mga kahoy na nagmula dyan sa may kagubatan, ay parang kayang-kaya ng kontrolin yan ni Imo Sama. At ayun nga parang kala mo sinasamba pa ng forest etong si Imo Sama nung pagdating niya dyan sa may Elbaf. So dito pa lang ay masabi nga natin na baka etong si Imo Sama talaga yung mataas-taas yung tsansa na siya yung forest god. At so pagkatapos niyan, isyan. So hanggang dito lang din itong video natin. At ayan nga yung mga pinagbasihan kung bakit nasabi na itong si Imo Sama siya yung forest god. Pero yan kayo ba guys, ay agree ba kayo na ito nga si Imo Sama yung forest god? Kung pagbabasihan ito yung mga pinakita nga natin dito. So siguro pa-comment na lang dyan sa baba. But anyways nga ulit guys, maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin at sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So yan, so lagi mag-ingat. God bless nila at kita-kits tayo ulit.